Nagising ako sa sistema ng totoong pagmamahal ng kulang sobre, kung saan makakakuha ko ng 100 beses na balik sa halaga ng sobre. Gayun din, maaari nitong bawasan ang lahat ng balanse sa aking bangko. Ang lahat ng ito ay nagsimula noong dinala ko ang aking kasintahan sa bahay para sa bagong taon. Tatay, nanay, dinala ko si Lily. Nandito na si Lily. Ako na ang bahala. Huwag mo akong hawakan, ang dumi ng kamay mong kakagawa lang ng masa. Ito ay limitadong edisyon ng Prada. Kung madumihan mo ito, kaya mo bang bayaran? Lily, paano ka nakikipag-usap kay nanay? Anong nanay? Hindi pa naman ako kasal sa iyo, at saka, buntis ako ng apo ninyo. Niwala kayong maayos na regalo. Nakakahiya pang pumunta ako rito. Lily, ito ay regalo sa iyo ni tita. Huwag mong isiping mali ito. Nanay, ito ay alaala mula kay tatay, matagal mo na itong suot. Ano ba ito? Parehong-pareho lang sa iba. Ni hindi pa nga abot sa presyo ng aking kuko, ito ba ang sinasabi ninyong sinseridad? Maligayang bagong taon. Ay, sino naman ito? Amoy green tea. Nagpapanggap pa ng bite at lambing. Kumusta? Ako ang kapitbahay ni Kuya Xufeng. Ako si Song Warner. Kapitbahay? Mukhang may ibang intensyon. Xufeng, pinapunta mo ako rito. Para lang makita ang ganitong klaseng mahirap. Isang araw akong nagbiye. Ni tubig ayaw pang painumin. Ito ba ang pagtanggap sa bisita ninyo, Fenger? Dalhin mo na si Lily sa kwarto para magpahinga. Ako na ang bahala sa tubig. Tito, tita, uuwi na muna ako. Ziege. Xufeng, ang tiyan ko, ay nagdadalang tao ng iyong anak. Dapat mo akong alagaan ng mabuti. Kapag ako ay nagalit, hindi kakayanin ng bata sa loob. Lily, huwag kang ganyan. Sinusubukan naman ng mga magulang ko. Sinusubukan? Sa kalagayan ninyo, niwala kayong maayos na regalo. Sinusubukan pa rin ang tawag mo? Xufeng, sasabihin ko sa iyo, kung hindi kayo magpapakita ng kabutihan sa pagkakataong ito, hindi ko ipapanganak ang bata. Lily, magpahinga ka muna. Pupuntahan ko si nanay. Ano ba itong lugar na ito? Mas mabuti pa ang kulungan ng alaga ko. Xufeng, pinapatira mo ako sa ganitong lugar. Sinisadya mo bang bastusin ako? Lily, huwag kang magulo kapag ikaw ay napasa akin. Agad kong ipapaayos ang bahay na ito. Tiyak na masisiyahan ka. Kasal, handa na ba ang pamilya mo sa 300,000 na dowry? Kung wala, hindi ako magpapakasal sa iyo, Xufeng. Sasabihin ko sa iyo, maraming nagkakagusto sa akin sa labas. Kung hindi kayang bayaran ng pamilya mo ang 300,000, agad akong magpapakasal sa iba. Jen Lily, bakit ka nagmamadali? Hindi ba't sinabi ko na humihiram pa ako? Bigyan mo ng konting oras ang mga magulang ko. Oras ay pera, alam mo ba? Ganito kayo kapur, tapos ipaghihintay mo ako. Xufeng, sinasadya niyo bang patagalin? Para ako'y mahila? Lily, huwag kang mag-alala, kahit ibenta ng pamilya ko ang lahat. Makakabuo kami ng 300,000. Pakinggan mo ang sinasabi ng ina mong walang kwenta, ibebenta ang lahat. Gusto mo bang magutom ako? Xufeng, sasabihin ko sa iyo, walang bawas. Kung hindi, alis ako agad. Tama na, tumigil kayong lahat. Na-detect na 0 ang dignidad ng host, naglo-load ang system. Warner, Tapos na ang pag-load ng system. Kuya Xufeng. Bakit ka malungkot? Nag-aalala ako tungkol sa dowry. Magkano pa ang kulang? May ipon ako sa 2 taon. Uwi ako para kunin. Huwag na, Warner. Warner, sa tingin mo, importante ba ang dowry? Importante pero hindi rin. Kung tunay na nagmamahalan ang dalawa, hindi importante ang dowry. Siguro kapag hindi gaanong nagmamahalan ang dalawa, saka lang nagiging importante ang dowry. hindi gaanong nagmamahalan. Ano nang nangyari sa iyo? Wala, Warner. Edad ka na rin para magpakasal. May kasintahan ka na ba? Wala pa akong nakikilalang bagay. Anong klaseng tao ang gusto mo? Tingnan ko kung may kilala ako. Gusto ko ng taong kayang pasayahin ako sa iba't ibang paraan. Warner, anong nangyari sa'yo? Nag-away ulit ang mga magulang ko.
Sumama ka sa akin. Boss, 2. Kuya Xufeng, pambili mo ba ng pagkain bukas yan? Okay lang, mas importante ang kaligayahan mo, Warner. Salamat. Warner, tingnan mo. Ang sama mo. Hindi talaga pwedeng walang pera ang lalaki para sa magiging anak. Kailangan kong mag-ipon ng sapat para sa Dory para kay Lily. Umiti siya habang ikinakasal sa akin. Kuya Xufeng, nakakuha ako ng 6.6. Magkano nakuha mo? Maligayang pagbati, matagumpay na nabind ang True Love Red Packet System. Kuya Xufeng, Ang system ay na-activate na. Magpadala ng True Love Red Packet sa taong tunay na nagmamahal sa iyo para makakuha ng 100x return. Xufeng, saan ka pupunta? Bumalik ka agad. Kung magpapakatagal ka pa, huwag mong asahan na magiging mabait ako sa iyo. Sige Lily, uwi na ako. Warner, kailangan ko nang umuwi. uuwi na rin ako. Paalam. Si Zufeng, hindi ba't may daladala siyang kasintahan? Bakit hindi siya nagpapadala ng red packet? Nakt adamot pia? Nga Kuya Xufeng, magpadala ka na ng Red Packet para mabahagyan kami ng swerte. Subukan muna natin. Si Lierping ay nakatanggap ng True Love Red Packet mo. Si Tsujiao ay nakatanggap ng True Love Red Packet mo. Si Zhanglanhua ay nakatanggap ng True Love Red Packet mo. Nakatanggap ng 2,650 pesos na return. Kabuwang 20,000 pesos na return ang nakuha mo. Na-transfer na sa iyong account. May pera na ako. Pakadawang pinsan. Ano bang taon? Padadalhan kita ng bagong taong red packet. Salamat. Sana'y magpakailanman kayo ng iyong kasintahan. Si Lierping ay nakatanggap ng True Love Red Packet mo. Nakatanggap ka ng 20,000 pesos na return. Na-transfer na sa iyong account. Lily, may pera na para sa Dory. Maraming limitasyon sa pagpapadala ng red packet sa phone. Hindi ko alam kung gagana ang cash. Isa 0, 000 para sa mga magulang ko. Isa 0, 000 para kay Lily. Subukan natin. Xufeng, Zan KBA? Bumalik ka na. Akala mo tagpia sobrang bait ka o? Lily, hintayin mo ako sandali. Kumuha ako ng pera sa bangko kanina. Kumuha ng pera. Para Zan? Hindi mo ba inisip na? Gagamitin mo ang kaunting perang iyon para palayasin ako. Sabihin ko sa iyo, 300,000. Valang bavas. Lily, maniwala ka sa akin. Sigurado kong makapag-iwan ako ng pera para sa Dory. Mac, Ipan? Sa sweldo mong yan? Parang panaginip lang yan. Kung magpapakatagal ka pa, alis na ako. Lily, hintayin mo lang ako, uwi na ako ngayon. Nay, Lily. May 10,000 pito dito, ang aking pamaskong sobre para sa inyo. Sufang, ono to? Saan galing ang ganitong halaga? Hindi natin dapat tanggapin to. Kailangan pa ng pera para sa kasal. Nay, tanggapin mo na. Ako na ang bahala sa pera. Fenger, nanghiram ka ba ng pera sa loan shark? Huwag mong gagawin ang mga bagay na mapanganib. Nakuha ni Tsukuiping ang totoong pagmamahal na sobre mula sa host. Ang host ay nakatanggap ng 1,000,000 piso na rebate. Ang sistema ay naipasok na sa account ng host. Fenger, anong nangyayari sa'yo? May masakit ba sa iyo? Nay, may pera na tayo. Xufeng, ano na naman tong drama montag? Nakita ko na dati ang mga magulang na bumibili ng sasakyan o bahay para sa anak nila. Pero ngayon lang ako nakakita ng magulang na kumukuha ng pera sa anak. Wala na ba kayong hiya? Tama si Lily. Ibalik mo na kay Fenger ang pera. Hindi natin to dapat tanggapin. Nay, okay lang. May handa ako para kay Lily. Fenger, hindi namin kailangan ng pera. Ikaw na lang ang magdala. Nay, tanggapin mo na. Gamitin mo kung saan mo gusto. Lily, tara, sa loob tayo mag-usap. Lily, ito ay para sa'yo. At least naalala mo pa ako. Sana dumating na ang 1,000,000. Nabigo ang pagpapadala ng totoong pagmamahal na sobre. Ang sistema ay nagbawas ng 1,000,000 piso mula sa host. Ang sistema ay na-activate. Ang host ay dapat magpadala ng totoong pagmamahal na sobre sa taong tunay na nagmamahal sa kanya. Magpadala ng totoong pagmamahal na sobre at makatanggap ng 100x na rebate. Bakit pareho lang sa binigay mo sa magulang mo? May pagmamahal ka ba talaga sa akin? Anong nangyayari? Baka naman hindi talaga ako mahal ni Lily. Kung tunay na nagmamahalan ang dalawang tao, hindi mahalaga ang dote. Siguro kapag hindi gaanong nagmamahalan ang dalawang tao, saka lang nagiging mahalaga ang dote. Xufeng, anong inisip mo? Bakit ka nakatulala?
Wala, Lily. Magpapadala ako ng ilan pa sa'yo sa phone. Sige, gusto ko makita kung gaano karami ang may papadala mo. Buti na lang may natitira pang pera sa WeChat. Nabigo ang pagpapadala ng totoong pagmamahal na sobre. Ang sistema ay nagbawas ng lahat ng balance sa WeChat ng host. Baka. Hindi ako mahal ni Lily. Lily. Sa alipay na lang kita papadalhan. Ngayon, ipakita mo naman kung gaano ka kalalaki. Nabigo ang pagpapadala ng totoong pagmamahal na sobre. Ang sistema ay nagbawas ng lahat ng balance sa alipay ng host. Lily. Hindi mo ako mahal. Tsufeng, ano ba ang sinasabi mo? Ano ba ang problema mo, Tak? Chen Lily, hindi mo ako mahal. Bakit mo ako niloloko? Bakit ka sumama sa akin? Xufeng, tingnan Montag nga ang sarili Montag. Walang pera, walang bahay, itong lugar ninyo ang pangit. Kung hindi ka lumuhod sa akin, hindi ako pupunta dito. Chen Lily, hindi ba ako mabuti sa'yo? Ang gusto ko, kaya mo bang ibigay? Noon, sabi mo magbibigay ka ng 30,000. Ngayon? Nasaan ang pera? Oh, Ang nanay mo lang ang nagbigay ng pangit na bracelet na ito. Tsufeng, sasabihin ko na rin sa iyo ang totoo. Sa totoo lang, hindi ako buntis, niloloko lang kita. Tulad mong mahirap, karapat dapat ba akong magkaanak para sa iyo? Chen Lily, niloloko mo ako, ginamit mo ako. Ginamit mo ang damdamin ng mga magulang ko para lang sa pera. oo, niloloko kita. Anon gayon? Mahirap kayo, gusto nyo ng asawa. Sino pa ang lolokohin ko kundi kayo? Ikaw. Hinampas mo ako, sa buong buhay ko. Walang sinuman ang humampas sa akin. Ano? Fenger, Lily, mag-usap tayo na maayos. Huwag kayong magsuntukan. Mag-usap ng maayos. Hinampas ako ng anak mo, tapos sasabihin mong mag-usap ng maayos. Mukhang walang mabuti sa pamilya ninyo. Lily, bakit mo nasabi yon? Umalis ka mula ngayon tapos na tayo. Sige, alis ako. Sino ba ang gustong manatili sa pangit ninyong lugar? Lily, Yun pala si Chen Lily. Hindi niya ako minahal para lang pala sa pera ang lahat. Lily, huwag kang umalis. Hihiram ako ng pera sa mga kamag-anak ngayong gabi. Sigurado mo kompleto ko ang 30,000 para sa iyo. Bigyan mo si Fenger ng isa pang pagkakataon. Sige na. Sino ang gustong pera ninyo? Ang baho ninyong mahihirap. Kahit makumpleto ninyo, ayaf ka upiarin. Tulad ninyong mga tao, hindi na kayo ay senso habang buhay. Lily, kami ng asawa ko. Matagal naming inasam ang kasal ni Fenger. Pakiusap, bigyan mo siya ng isa pang pagkakataon. Kahit hindi kami mayaman, alagaan ka namin ng mabuti. Lily, Tatay, huwag kang luhod, hindi niya ako mahal. Kahit ano pa maawan niyo sa kanya, wala rin mangyari. Fenger, ayaw lang ng tatay mo na. Mapalampas mo ang pagkakataong ito. Talagang magkamukha kayong mag-ama. Nagsusumigaw na sa kahirapan, nagdradrama pa. Lily, huwag kang alis, pakiusap. Mahal na mahal ka ni Fenger at kami ng asawa ko. Ay ituturing kang tunay na anak. Huwag mo akong hawakan. Kadiri. Chen Lily, anong ginagawa mo? Ano? Siya ang nahulog, wala akong kinalaman. Nakakainis talaga ang pamilya ninyo. Dapat lang na maging mahirap ang itsura ng mahirap. Bakit pa kayo nagpapahiya? Lily, sakay na, wala namang mapapala sa pakikipag-usap sa mga pulubi. Ni hindi nga karapat-dapat na magsuot ng sapatos mo. Dabaw, puti nandiyan ka na, hindi ka una kaya. Ang amoy pobre ng pamilyang ito. Chen Lily, kung aalis ka ngayon, Tapos na ang lahat sa pagitan natin. Kung hindi mo ang malalay, sa piling ni Fudabaw, sasabihin ko sa'yo, pagsisisihan mo ito. Tsufeng, huwag kang magpanggap dito. Tulad mo, hindi ka ay senso habang buhay. Sasabihin ko sa iyo, ako si Chen Lily. Hindi ko kailanman pagsisisihan na iniwan kita. Paul, salamat sa pagpapaubaya. Pero, tingnan mo ang pamilya mo, parang palaka. Na nangangap makakain ng gansa. Alis na. Fenger, Tanga, ang Tanga Montag talaga. nanay, huwag kayong malungkot, hindi sila. Karapat dapat saluhan nyo. May sarili akong landas na tatahakin. Panoorin niyo pagsisisihan nila ang ginawa nila ngayon. Habang buhay. Tatay, nanay, kumain kayo, huwag niyo akong titigan. Fenger, hirap na hirap kang. Maghanap ng asawa, malapit na kayong ikasal. Bakit hindi mo na lang tinis? Ngayon, tumakas na. Saan namin ilalagay ang mukha namin? Tisin.
Nanay, simula pa lang nang makilala ko siya, tiniis ko na. Hindi niya ako mahal, ayaw niya sa aming mahirap. Sa akin na walang kakayahan. Nakikipag-flirt pa siya kay Fudabaw. Tiniis ko rin. Pero sa huli, tumakas pa rin siya. Ang babaeng tulad niya. Kaya kong tiisin ng sandali pero hindi habang buhay. Sinampal mo siya. Hindi ba siya tatakbo? Sinabihan na namin ng nanay mo ang lahat ng kamag-anak. Pagkatapos ng bagong taon, ikakasal na tayo. Ano nang gayon? Di anak, pag humupa na ang galit mo, sunduin mo na si Lily. Naghihintay pa ako ng apo. Tay, nay, huwag na kayong magsalita. Hindi ako magsusori sa kanya. Patungkol sa pagbubuntis, peke rin pala. Ano? Baka may malaking pagkakamali dito. Nay, huwag mo nang isipin. Sa susunod, Maghahanap ako ng mas better. Pasok muna ako sa kwarto. ito ang regalo ni Tay kay Nay noong magkasintahan pa sila. Ilang dekada ng suot ni Nay. Hindi niya ito pinapabasa. Chen Lily, paano mo nasira ito? Nay, Huwag kang mag-alala, bibili ako ng mas magandang bracelet para sa'yo. At ipapaalam ko kay Chen Lily. kung ano ang nawala sa kanya. Si Warner pala ito. Tara, pasok ka. Tito, tita, ito ay bagong lutong dumpling. Tikman nyo. Apong muna kayo. Tito, tita, bakit parang malungkot kayo? Nag-away si Fenger at ang manugang namin. Umalis ito sa galit. Hindi namin alam ang gagawin. Manugang, baka naman si Xufeng. Ay kinasal na sa babaeng iyon? Minsan matigas ang ulo ni Xufeng. Kausapin niyo siya. Mabait naman siya. Pero minsan nadadala siya ng emosyon. Vanya, magkasama kayong lumaki ni Fenger. Mas alam mo ang iniisip niya. Baka naman. Ikaw ang makakausap sa kanya. Sige, susubukan ko. Tito, tita, tikman niyo ang dumpling. Dadalhin ko ito sa kanya. Sige. Xufeng, dumating ako para magdala ng dumpling. Warner, pasok ka. Xufeng, ito ang paborito mong dumpling. Kainin mo habang mainit. Naaalala ko, lagi mong sinasabi. Ang dumpling na ginagawa ko ang pinakamasarap sa buong barangay. Naalala mo pa pala. Siyempre naman, marami pa akong naaalala. Tungkol sa mga gusto at ayaw mo. Halimbawa, ayaw mo ng wansoy. Gusto mong may sausawan na suka at unahin ang palaman bago ang balat. Sige, kakain na ako. Xufeng. Sa tingin ko, si Chen Lily. Hindi talaga siya tunay na nagmamahal sa iyo. Kapag tunay ang pagmamahal, naiintindihan mo ang sitwasyon ng isa't isa at nagtitiis sa hirap. Pero siya, palaging nang aaway. Sa tingin ko, ang paghihiwalay niyo ay maaaring hindi masama. Na pala, Warner. Sabi ng nanay ko, paglaki ko, pakakasalan kita. Sabi ng nanay ko, kailangan ng 200 ni na dowry para pakasalan ako. Isang bagong bahay at isang kotse. Ang dami naman. Mahirap siguro kumita ng ganyang kalaki. Pero hindi ko naman talaga kailangan ng ganyan karami. Kung tunay ang pagmamahala ng dalawang tao. Biro lang. Mas okay na ang mag-isa. Isang tao lang ang busog, walang gutom na pamilya. Yan ba ang totoong iniisip mo? Pero maghihintay ako sa'yo. Warner, ngayon lang din ako. Nakarealize sa ilang bagay. Sandali lang, babalik ako agad. Fenger, ano ba yan? Ang bilis Montag. Nahanap ko na. Yung natitirang 800 pesos ko. Ito yung binigay sa akin ng nanay ko nung unang beses akong. Naglakbay ng malayo. Fenger, ano ba yung ginagawa mo? Ang lihim Montag. Sino ba nakakaalam? Bata pa lang yan, sarili na ang desisyon. Kuya Xufeng, ano bang ginagawa mo? Gusto ba ako ni Warner? Ito na lang ang pera ko. Malalaman ko na ang tunay na nararamdaman ni Warner. Kuya Xufeng, ano bang nangyari sa'yo? Parang may iniisip ka. Wala, Warner, tara sa rooftop muna para makahinga. Medyo masikip dito. Sige Kuya Xufeng. Ang ganda. Ang tagal na nating hindi nagkikita ng mga bituin, ang bilis ng panahon. Huling beses nating magkasama sa mga bituin noong estudyante pa tayo. Bagsak ako sa exam noon para hindi ako masaktan ng tatay ko.
Dinala kita sa rooftop at nagtago tayo buong gabi. Pag uwi ko, pinagalitan ako ng magulang ko. Sabi nila, sumasama lang ako sa'yo at nagkakagulo. Kaya isang linggo mo akong hindi kinibo. Akala ko nagalit ka na. Warner, dapat ko ba talagang sabihin sa'yo ang nararamdaman ko? Kapag sinabi ko, Tatanggapin mo ba? O hindi na tayo magiging magkaibigan? Warner, patawarin mo ako sa pagiging duwag. Lihim kong sinusubukang malaman ang nararamdaman mo. Warner, Maligayang bagong taon. Ayoko, hindi ko pwedeng tanggapin to. Marami ka pang kailangang gastusin para sa kasal mo, dapat. Itinabi mo na lang para sa babaeng pakakasalan mo. Warner, tanggapin mo na, hindi naman kalakihan. Hindi talaga, hindi ko kayang tanggapin. Warner, kailangan mong tanggapin, isipin mo na lang. Na ito ay pasasalamat ko sa'yo. Pasasalamat. Anong pasasalamat? Kailangan mong tanggapin ito. Bakit mo ako tinitingnan ng ganyan? Nahihiya na ako sa tingin mo. Gusto ba talaga ako ni Warner? Kuya Xufeng, ano nang nangyari? Bakit hindi ka nagsasalita? Sistema, magsalita ka. Huwag kang mabibigo ngayon. Tinanggap ni Song Wenner ang red packet ng tunay na pagmamahal mula sa host. Ang host ay nakakuha ng rebate na 80,000 yuan na naipadala na sa account ng host. Ang ganda. Salamat. Ibaba mo ako. Warner, maraming salamat talaga. Binigyan mo ako ng red packet, tapos nagpasalamat ka pa sa akin. Ano ba talaga ang ibig mong sabihin? Dahil, Warner, gabi na. Dapat na tayong umuwi. Sige, tatay. Kuya Xufeng, uwi na muna ako. CJ, paalam. Maligayang bagong taon. ang ganda. Salamat. Ibaba mo ako. Ano ba talaga ang ibig niyang sabihin? Baka gusto niya ako. Baka naman. Warner, pwede bang maging girlfriend kita? Kalmahin mo si Song Wanner, kailangan mong kumalma. Kuya Xufeng, dapat tapat ka kapag nagpapahayag ng nararamdaman. Naiintindihan ko na. Nanay, tatay, bibigyan ko kayo ng red packet ngayon. Kailangan nyo itong tanggapin. Bakit bigla kang naging mapagbigay? Baka nagpunta siya kay Lily? Pwede. Tanggapin na natin ang red packet na ito. Tanggapin mo na, sa kasal niya rin naman ito. Siege. Sa wakas, naging responsible na si Fenger. Ang dami. Tinanggap ni Tsudong ang red packet ng tunay na pagmamahal mula sa host. Ang host ay nakakuha ng rebate na 4 milyon yuan na naipadala na sa account ng host. Tinanggap ni Tsukuiping ang red packet ng tunay na pagmamahal mula sa host. Ang host ay nakakuha ng rebate na 4 milyon yuan na naipadala na sa account ng host. Ang ganda. May lakas na ako ng loob ngayon. Siyang Kian, ang yaman mo na pala. Siyempre, hindi ako kasing galing ni Kuya Feng. Ito ba ang sinasabi mong malaking car dealership? Pamilyar ako dito. Tara, CJ, Ito ang hiniram ko para kay Kuya Xufeng noong graduation namin sa high school. Ibigay ko na sa kanya ngayon. Pupunta ka na naman sa bahay ni Tsufeng. Ang tagal na naming hindi nagkita ni Kuya Xufeng. Hindi pwede. Bakit hindi pwede? Anak ka o naman. Wala namang maibibigay na maganda ang pamilya ni Tsufeng. Bakit ba lagi kang nagpapadala sa kanila? Ano na lang ang sasabihin ng mga kapitbahay natin? Paano ka na lang mag-asawa sa hinaharap? Ma, mabait naman si Kuya Xufeng sa akin. Hindi ko pinapansin kung mayaman sila o wala. Kung hindi mo pinapansin, ako naman ang may pakialam. Yung tita Montag. May ipinakilala siyang mapapangasawa mo. Ang ganda ng kalagayan. Dapat kang manatili sa bahay. Ma, pwede bang makipagkita ako sa kanya ngayon? Hindi. Kapag tinapakan mo ang pintuang ito ngayon, huwag mo na akong tawaging ina. Ma, alam kong para sa ikabubuti ko ito. Pero napakahalaga sa akin ni Kuya Xufeng. Ano ba ang alam Montag? Yang Tsufeng na mahirap na yan.
Bago pa man makapasok ang asawa, tumakbo na. Kung ikaw ang magpakasal sa kanya. Magsisisi ka. Bakit? Bakit hindi ninyo ako maintindihan? Warner, sisikapin kong pakasalan ka ng marangya. Oy, si Tsufeng pala ito. Dumating para humingi ng tawad. Sa akin? Tawad. Nag-isip ka ng sobra. Tsufeng, ano ba ang pinagmamalaki mo? Ikaf na. Ni bisikleta ay hindi mo mabili, tapos nandito ka pa. Chen Lili, tama ka. Hindi ako bibili ng bisikleta, kaya narito ako para tumingin ng mamahaling sasakyan. Para magkaroon ng kaalaman. Dabao, tignan mo ang itsura niya. Ano ba ang pinagmamalaki niya? Isang duka, nandito pa. Huwag kang mag-alala, Bobby, basta nandito ako. Ni isang gulong ay hindi niya makukuha ngayon. Tama ka, tulad niya, isang gulong ay hindi kayang bilhin. Gusto pang bumili ng sasakyan, panaginip lang yan. Huwag na natin silang pansinin, tayo na. Oy, nagalit, alis na. Anong sasakyan ang tinitignan ninyo mga kuya? Xiao Liu, kanino Montag sinasabing kuya? Ay si Fu pala, dumating ka na. Sasabihin ko sa iyo, may mga tao, kahit mukhang presentable ang suot, sa likod naman, ni 30,000 dot ay hindi kayang bayaran. Ikaw, huwag kang magpadala sa kanila. Fu, susundin ko ang sinasabi mo. Ang galing ng aso mo. Feng, lipat na tayo ng lugar. Huwag na tayong magtiis dito. Paano kung talagang bibilhin ko? Tol, mag-ipon ka na lang, huwag kang makipag-agawan sa akin ng babae. Sa itsura mong yan, kahit second hand na sasakyan, di mo kayang bilhin. Ano ba yung kaya bangan mo? Dabao, yung sa likod ng mall, may mga second hand na sasakyan na sira na. Baka may mga taong gustong tumingin. Kung makakatsamba ng mura. Tama. Pobre, pangit na sasakyan. Bagay na bagay. Xiao Liu, ano pa ang hinihintay mo? Samahan mo na si Feng, mamili ng sasakyan. Fu. Kunti na lang yung mga sirang sasakyan natin. Pinakamura dito ay 20,000. Sayang naman. Feng, kaya Montag pa bang tizin, tu? Siyempre hindi, kaya ito ang bibilhin ko. Ay, marunong mamili ay. Alam mo ba kung anong brand at pangalan ng sasakyang to bago mo sabihing bibilhin mo? Kung kaya mong bilhin to, bibigyan kita and give 50% discount. Fu, ang taas naman ng tingin mo kay Feng. Kaya 10% discount pa yen. Wala siyang pera para duan. Feng, papautangin kita ng 30,000. Hindi na. Fudabaw, 50% discount, di ba? Sige, pero kung di mo kayang bayaran, luluhod ka. At magiging apo mo ako. Kaya Montag? Ay swipe mo na. Sige na. Kuya, sigurado ka na ha. 3 milyon pataas, tong sasakyang to. Bilisan mo na, huwag ka nang magdaldal. Successful transaction. Ano? 2? Successful transaction? Paano yun nangyari? Peke tu, paano siya nagkaroon ng ganito kalaking pera? Fudabaw, huwag mong kalimutan yung 50% discount. Sige. Hintayin Montag ako. Hintayin mo, few. Hindi mo nakalimutan yung pustahan natin, di ba? Sasabihin ko sa'yo, huwag kang magpakalabis. Labis? Fudabaw, tanggapin mo ang pagkatalo mo. Hindi mo ba balak magbayad? Tsufeng, huwag kang masyadong mayabang. Sino bang nakakaalam kung ninakaw mo lang yung pera? Uun ka. Chen Lili, ang klase mong tao. Ay hindi karapat-dapat para magalit ako. Ong sarap. Ano, nazampal ka na? Si Angkian, halika, kunin natin ang kotse. Ako. Grabe, itong kuya, talagang hindi mo akalain. Ikaw talaga, ang daldal mo. Kuya Feng, talagang hindi ako nagkamali sa'yo. Ikaw talaga ang tao, para sa malalaking bagay. Kapag lumabas yung kotse, lahat ng mata ay sayo.
Sobra ka naman, swerte lang talaga. Kuya Feng, balak ko kasing palakihin ang kumpanya. Pero medyo kulang sa pera. Pwede ba? Mag-invest ka. Huwag kang mag-alala. Hindi kita pababayaan. Huwag muna tayo magmadali sa investment. Ito, angkop na pambungad sa bagong taon, tanggapin mo. Bakit mo pa ako binibigyan ng angpao? Parang hindi tayo magkakilala. Tanggapin mo na magkasama na tayo simula bata. Maliit lang to. Sage, hindi na ako mahihiya. Huwag kang mag-alala. Hindi kita bibigin. Naniniwala ako sa'yo. Siang Qian. Ikaw ang pinakamatalikong kaibigan simula bata. At pinakapinagkakatiwalaan ko. Sana hindi mo ako bigyan. Nakuha ni Chu Xiangpian ang totoong angpao ng host. Ang host ay nakatanggap ng 1 milyon na kita, na ipasok na sa account ng host. Siang Qian, magkano ba ang kailangan mo? Itong 70,000. Mag-invest ako ng 2 milyon. Kuya Feng, hindi montag ako niloloko? Siyempre hindi. Ipadala mo sa akin ang account mo. Ipapadala ko na agad. Kuya Feng, investment to. Dapat ayusin natin na maayos. Kahit magkaibigan tayo, mas mabuti na sumunod tayo sa proseso. Siang Qian, bakit hindi ka nalang sumama sa akin? Mas marunong ka sa negosyo kaysa sa akin. Kuya Feng, nagbibiro ka lang. Hindi ako katulad mo. Kung kailangan mo talaga ng tao, pwede mong kausapin si Song Wenner. Finance ang kanyang pinag-aralan. Naalala mo pa ba siya? Akala ko dati, magkakatuluyan kayo. Finance ang pinag-aralan ni Warner. Su Feng. Ano ba talaga ang ginagawa mo nitong mga nakaraang taon? Kung ganun pala, itinapon mo ang isang napakagaling na tao, buti na lang. Binigyan ako ng pagkakataon ng langit. Dumating na. Ate. Ito na si Mingsheng, DEBA. Mukhang malakas, DEBA. Si Mingsheng. Tunay na magsasaka, ang kanyang ama. Ay ang punong barangay ng Barangay Zhao. Alam mo ang Barangay Zhao. Zuempra alam. Ang Barangay Zhao, pinakasikat na barangay sa ating bayan, sabi nila. Bawat pamilya doon ay may milyon-milyon sa bangko. Milyon? Toto lang ha. Ang pamilya ni Mingsheng ay hindi bababa sa 1 milyon. Ang dami. Mingsheng. Nasa kwarto si Wenner, puntahan mo at kausapin mo. Oo. Sige, pupunta na ako. Mag-usap kayong mga bata. Itong si Wenner na to. Parang may gusto sa iba, dapat magtulungan tayo ngayon. Kahit ano pa, dapat matuloy ang kasal niya. Huwag kang mag-alala. Nandito ako, siguradong matutuloy ito. Tara, bigyan kita ng tubig. Sino yun? Ang mamahal ng kotse. Si Xufeng yun, DEBA. Kailan pa nakabili si Zufeng? Nang ganito kamahal na kotse. Ikaf. Zeno ka? Ako ang kanyang nobyo. Kung hahawakan mo pa siya, huwag mong sisihin ang sarili mo. Kung ano ang mangyari sa'yo. Warner, okay ka lang? Nahuli ako. Kuya Xufeng, bakit ngayon ka lang dumating? Takot na takot ako. Okay lang, nandito na ako, hindi na kita pababayaan. Tita, muntik nang maabuso si Warner. Bilang ina niya, bakit hindi mo siya pinoprotektahan? Pinapanood mo lang ba siyang mapahamak? Sino KBA? May karapatan ka bang magtanong sa akin? Hindi mo nga kayang buhayin ang sarili mo. Gusto mo pang pakasalan ang anak ko. Eh ikaw, hindi mo nga kayang alagaan ang anak mo, karapat-dapat ka bang maging ina? Huwag kang magmalinis dito. Anak ko to, ako ang may say. Kung magaling ka, magbigay ka ng dowry. Puro ka salita. Nanay, paano mo nagawa yon? Anak mo ako. Hindi ako paninda para sa pera. Hindi mo na ba ako pinapahalagahan? Ano ba alam mo? Para di naman SIO 2. Kapag nag-asawa ka ng mayaman, magiging masaya ang buhay mo. Kapag sumama ka sa kanya, wala kang mararating. Para sa ikabubuti ko, muntik mo nang sirain ang buhay ko. Hindi ka karapat-dapat maging ina ko. Tita, magkano ang kailangan para makasal kay Warner? 500,000. Meron KBA? Kaya mo bang ilabas? Ito ang 500,000 na ilipat na sa account mo. 500,000. Meron talagang 500,000. Pwede ko na bang dalhin si Warner ngayon? Totoo nga, 500,000, nakuha na.
Warner, Kuya Xufeng, sobrang lungkot ko. Hindi ko inakala na ganito ang magiging ugali ng nanay ko. huwag ka nang malungkot, nandito ako, simula ngayon. Hindi na kita pahihirapan pa. Salamat Kuya Xufeng kung wala ka. Hindi ko talaga alam ang gagawin ko. Tangga, sinabi kong ipagtatanggol kita, gagawin ko talaga. Gagawin kong masaya ka. Naniniwala ako sa'yo. Ate, ano yon? May nakatigil na kotse sa baba. Sports car na milyon-milyon ang halaga, kay Xufeng. Ano? Ngayon, ganon na siya kayaman? Talagan ka. Yang sports car na yan, hindi bababa sa 3 milyon, nagkamali ako ng tingin. Tatay, saan kaya pumunta si Lily? Dapat ba tayong magreklamo sa pulis? Magreklamo? Matanda na siya, anong mangyayari? Sa tingin ko, nagtatampo lang yan. Babalik din yan pagkalipas ng ilang araw. Xiaofeng, ano ang nangyayari? Tatay, nanay, may problema si Warner. Wala siyang matutuluyan sa mga susunod na araw, dito muna siya sa bahay natin. Tito, tita. Pasensya po sa bala. Anong abala? Masarap ang kami eh. Pupunta muna kami sa kwarto. Tatay, tingnan mo si Xiaofeng at si Winner. Bagay na bagay, sabi ka unang gabi may spark sila noon ngayon. Nagkatuluyan din. Oo nga. Si Warner, nakakatuwa talaga siya. Mas maganda pa kaysa kay Chenlili. Ngayon, nahanap na ng anak natin ang tamang tao. Sa wakas, nagising na rin ang anak natin. Pwede na tayong maging kampante. Kuya Xufeng, si tito at tita. Baka magkamali ng akala? Anong akala? Simula ngayon. Asawa na kita, dito na ang tahanan mo, ikaw. Hindi na kailangang matakot pa. Salamat, Kuya Xufeng. Warner, sa totoo lang, matagal na kitang gusto. Dati lang, hindi ko masabi. Ngayon, ayokong palampasin pa. Kuya Xufeng. Ako rin. Gusto rin kita. Kuya Xufeng, ano na nangyari sa'yo ngayon? Bigla kang naging ganyan ka-generous. Malamang masasayang lahat ng tao sa grupo. Wala lang, bigyan ko lang sila ng red packet para masaya. At saka, magkasama na tayo. Dapat malaman ng lahat para masaya rin sila. Tungkol sa atin. Hindi naman kailangang ipagsigawan. Hindi to pagpapasikat, pagbabahagi lang ng kaligayahan. At saka, Girlfriend na kita, gusto kong malaman ng buong mundo. Si Tsutsiangkian ang nakuha ang tunay na pagmamahal na red packet. Si Tsuli ang nakuha ang tunay na pagmamahal na red packet ng host. Naabot na ang limitasyon. 200 piso lang ang nakuha nitong tao. Naiintindihan ko na, mas malalim ang nararamdaman sa akin ng isang tao. Mas malaki ang pwedeng maibigay na red packet. Baka sobrang bilis mo, hindi na kinaya ng system. Ay sige, hindi na magpapadala. Warner, Bigyan na lang kita ng red packet. Wag na, ang dami mo nang naibigay sa akin. Nahihiya na akong tanggapin. Bakit bigla kang nagbigay ng ganito karami? simula ngayon, asawa na kita. Pero ako sa'yo. Dapat lang. Si Song Warner ang nakuha ang tunay na pagmamahal na red packet ng host. Ang host ay nakatanggap ng rebate na 10 milyon na naipasok na sa account ng host. Pwede ko ring bigyan ang mga magulang ko, siguradong walang. Limitasyon sa kanila. Warner, dalhin kita mamili. Ngayon, kahit anong gusto mo, bilhin mo, ako ang magbabayad. Huwag na, Kuya Xufeng, ang dami mo nang nagastos sa akin. Wala akong kailangan. Hindi, dapat tayong pumunta ngayon. Gagawin kitang maganda para mainggit ang lahat sa akin. Wala akong magagawa sa'yo. Tara, Warner, kahit anong gusto mo ngayon, bilhin mo. Huwag mong isipin ang pera ko. Huwag na, Kuya Xufeng, ang mamahal ng mga ito. Huwag nang mag-aksaya ng pera. Hindi, ikaw ang pinakamahalaga sa akin. Gusto kitang pasayahin. at saka maliit lang to para sa akin. CJ, Boss, ilabas mo ang pinakamagandang singsing nyo. Ipakita mo sa akin. Ang pinakamagandang singsing. Ay, ito ang paborito naming alahas, nagkakahalaga ng 880,000. Kuya Xufeng. Ang mahal nito, tingnan natin ang iba. Okay lang, kung gusto mo, bilhin mo. Hindi problema ang pera. Boss, isama mo na rin ang pulsera.
Ibalot mo na rin para kay nanay. Credit card. Siege, Sir, Sandali lang. Hindi ba si Tsufeng ito? Bakit? May bagong kasintahan at bumibili ng alahas. Nagpapanggap ka na naman? Tsufeng, huwag ka nang magpanggap. Dito. Ang mga alahas dito. Kaya Montag PA? Fudabao, Chenlili. Kayo rin bumibili ng alahas. Oo. Pero iba kami sa iba, wala namang pera. Nagpapanggap pa. Tsufeng, hindi ba't nangutang ka para magpanggap? Kuya Xufeng, umalis na tayo, wag na natin silang pansinin. Okay lang, Warner, huwag kang mag-alala. Sir, naibalot na ang singsing at pulsera mo. 1,500,000 at 68,000 lahat. Pakicheck. 1,568,000. Binili lang ni Tsufeng ng diretsahan. Kailan siya naging mayaman? Imposible. Salamat. Paano, Xufeng? Saan galing ang pera mo? Maliit lang ito para sa akin. Kung gusto mo, bili ka rin. Tsufeng, huwag ka nang magpanggap. Noon, hindi ka nga makapaglibre ng pagkain. Ngayon, may 1,500,000 at 68,000 ka para sa alahas. May ginawa ka bang kalokohan? Chenlili, hindi ko kailangang magpaliwanag sa'yo. Tsufeng, huwag mong isipin na kapag nagpanggap kang. Successful, magsisisi ako. Sabi ko sa'yo, ang pinakamalaking pagsisisi ko sa buhay ay ang makilala ka. Kuya Xufeng, umalis na tayo. Huwag na tayong makipagtalo. Sige, alis na tayo. Xufeng, hinto ka. Bakit mas maganda ang buhay mo? Bakit ang yaman Montag? Hindi ako naniniwala. Tama na Lili, hindi ka PABA nahihiya? Tumahimik ka, anong klaseng lalaki ka? Hindi mo kayang pantayan kahit isang daliri ni Tsufeng. Mukhang baliw ka talaga. Umalis ka na. Xufeng, hintayin Montag ako. Sisiguraduhin kong pagsisisihan ninyo ito. Tingnan ninyo ang mga spring couplet. Tingnan ninyo. Tingnan ninyo ang mga spring couplet. Tito at Tita. Lily, ikaw pala, matagal na tayong hindi nagkita. Kumusta pa kayo? Bakit may pambili ng sports car si Tsufeng? Pero itong dalawa, nagbebenta pa rin ng spring couplet. Baka nagpapanggap lang silang mahirap. Tita, kung gusto kong bumalik, si Tsufeng. Patatawarin kaya niya ako, Lily? Nagpaplano na si Tsufeng na pakasalan si Warner. At maganda ang relasyon nila. Ano? Magpapakasal na si Tsufeng. Tita, ang ganda NG bracelet ninyo, magano po ito? Binili ito ng anak ko, 688,000. Ang yaman pala ni Tsufeng. Nagpapanggap siyang mahirap noon, baka sinusubukan lang ako. Ito binigay sa akin ni Fudabao, 10,000 lang. Bulag ako noon, bakit ko pinili si Fudabao? Noon, ako ang sumugat sa puso ni Tsufeng. Sa totoo lang, nagsisisi rin ako palagi, Lily. Kalimutan na natin ang nakaraan. Masaya na ngayon si Xiaofeng at Wenner. Huwag ka nang mag-isip pa. Hindi pwede. Hindi ka o ito basta-basta susukuan. Mahal na mahal ako ni Tsufeng noon, babalik lang ako. At tiyak na ako ulit ang pipiliin niya. Chen Lili. Tredor ka, ano? Gusto mong bumalik kay Tsufeng? Dabao, kinukumbinsi ka o lang sila. Kinukumbinsi? Akala Montag PA tangga ako? Narinig ko lahat ng sinabi ninyo. Nagsisisi ka bang sumama sa akin? Gusto mong makipagbalikan sa dating kasintahan mo? Totoo ang sinasabi ko, ninakawan tayo ni Tsufeng. Nang malaki, hindi mo ba gustong maghiganti? Lily, paano mo nagawa ito? Mat andang bruha, akala Montag gusto ka o. Ang anak Montag, pira lang ang habol ka unuan. Kaya ako sumama sa kanya. Pero ang galing niyang magpanggap. Ako mismo ang naloko niya. Chen Lili. Sobrang bait na ng pamilya namin sa'yo. Huwag mong abusuhin. Tigilan Montag na yan. Chen Lili, binabalan kita. Huwag kang maglaro kung magtataksil ka sa akin. Baka mapahamak ka sa akin. Bulag talaga ako. Bakit ko pa napili ang taong tulad ni Fudabao? Dati, napakabait ni Tsufeng sa akin. Laging pinagbibigyan ako, ngayon huli na ang lahat. Dabao, alam ko na ang pagkakamali ko, huwag ka nang magalit. Ayos yan, halika. Uwi na tayo. Ang saya-saya ngayon, salamat. Bakit ka nagpapasalamat? Masaya rin ako. Talaga.
Siyempre, ngayon ang pinakamasayang araw. Mula nang graduate ako sa kolehiyo. Kuya Xufeng, pakakasalan mo ba ako? Warner, tiyak na pakakasalan kita. Dahil ikaw ang nagpaintindi sa akin kung ano ang tunay na pag-ibig. Ako rin. Ito ang binalot ko para sa'yo ngayon. Sa wakas, nabigyan na kita. Sufeng, sinungaling ka. Tita, tunay ang pagmamahalan namin ni Warner. Ngayon, ang mga walang pera lang ang nagsasabi ng tunay. Nadaya ka niya, Warner, sabi ng tita mo. Yung perang binigay niya dati, galing sa utang na malaki ang interest. Grabe ka naman ang pera ni Kuya Xufeng. Pinaghirapan niya yan, huwag mo siyang siraan. Para sa'yo rin ito, ang lalaking ito. Walang pera, maghihirap ka rin. Para sa akin, mabuting tao si Mingsheng. At kilala natin ng husto. Nanay, hindi nagsisinungaling si Kuya Xufeng. Tingnan mo, sa kanya ang kotse na yan. Sports car, inakilalang Yan Xufeng. Huwag mong isipin na maloloko mo kami, simulat sa pool. Kilala ko ang pamilya ninyo. Sa akin ang sports car na yan, hindi inakila. AMEA, kasinungalingan, noong nakaraan. Wala ka pang pampaari, ngayon sasabihin mo. Na sa'yo ang sports car, hindi ko ba mahuhulaan? Ang plano ng pamilya mo, walang pera para magpakasal. Kaya nakbalak ka kay Warner. Sasabihin ko sa'yo, impossible. Tanggalin mo, hindi mo karapat dapat suotin yan. Nanay, Anong karapatan mong suotin yan? Tama na, hayaan nating sila ang mag-usap. Huwag na tayong makialam dito. Ano ba ang alam Montag? Itong batang ito, si Warner namin. Pag sumama sa kanya, anong magandang kinabukasan ang asahan? Si Xufeng, nakita ko siyang lumaki. Mabuti ang ugali at responsible. Panatag ako kay Warner kapag kasama siya. Ita, huwag po kayong magalit. Kung ako ang makakasama ni Warner, bibigyan ko siya ng magandang buhay. May bahay ako sa subdivision. Pwedeng gawing bahay pag nagpakasal. Ang mga kondisyon, mas maganda kaysa sa iba. Si Mingsheng pa rin ang maasahan. Xufeng, hindi ko sinasabing masama, pero ang liit ng kita mo. Paano mo kayang pantayan si Warner? Maging matino ka. Umalis ka na lang. Van Ea. Si Xufeng na mahirap, hindi bagay sa iyo. bitawan mo. Zhao Mingsheng, bitawan mo. Xufeng, ano ba ang tingin mo sa sarili mo? Hindi ka dapat humarang sa akin. Hinahamon mo ako? Kung gagalawin mo siya ulit, huwag mong sisihin ang sarili mo. Ako. Xufeng, sinaktan mo na naman ako. Kung harapin mo kasi Warner, papatayin kita. Xufeng, kumalma ka. Huwag mong palakihin ang problema. Tito Song, naintindihan ko. Hinahamon mo pa akong manakit. Akala Montag ba na ganito? Ang solusyon sa problema. Tita, alam kong nag-aalala kayo kay Warner. Na baka maghirap siya kapag sumama sa akin. Kaya pinapangako ko sa inyo. Naalagaan ko ng mabuti si Warner. Bibigyan ko siya ng pinakamagandang buhay. Bibilhan ko siya ng bahay sa subdivision. Sa pangalan niya. Seryoso ka? Ang bahay sa subdivision, hindi basta-basta mabibili. Tita, tutuparin ko ang pangako ko. Kung hindi kayo naniniwala, Dadalhin ko kayo ngayon para tingnan ang bahay. Hindi mo kailangan gawin ito. Warner, ito ang dapat kong gawin. Gusto kong mapanatag ang tito at tita at gusto kitang maging masaya. Sige, kung talagang bibilhin mo ang bahay sa subdivision at ilalagay sa pangalan ni Warner, payagan ko kayong magpakasal. Usapang lalaki. Huwag kayong mag-alala, ako na ang bahala sa lahat. Kayong dalawa, huwag kayong magyabang. Xufeng, hintayin mo lang ako. Zhao Mingsheng, Payuhan kitang maging maayos, kung hindi mo kakayanin ang mga kahihinatnan. Xufeng, sana ay tutuparin mo ang pangako mo. Tita, tiyak na tutuparin ko. mga bata, maligayang bagong taon. Isa para sa bawat isa. Mayroon para sa lahat, lahat mayroon. Maligayang bagong taon. Hoy, Tito Lee, maligayang bagong taon. Tita, maligayang bagong taon. Dalawang nagka sa inyo na lang. Salamat. Ang tumanggap ng totoong Love Red Packet ng host ay makakatanggap ng rebate na 100,000 yuan sa account ng host. Ang ganda talaga ng araw na ito. Ang laki talaga ng ginastos ni Xufeng. Nga. Isa para sa bawat isa, 1,000 na red packet. Parang hangin lang ang pagbibigay ng pera. Talaga bang yumaman na si Xufeng? Xufeng, maligayang bagong taon. Tita, maligayang bagong taon. Sabi ni Warner, binilhan mo na siya ng bahay. Opo tita, na-transfer na po sa pangalan. Ni Warner ang bahay. Talaga? Nagkamali pala ako sa pagtingin sa'yo, Xufeng. Ang galing mo pala. Dati, medyo nagmamadali ako. Huwag mo sanang isipin. Magiging pamilya na tayo.
Kailangan pa kita sa susunod. Sufeng. Tita, alagaan ko ng mabuti si Warner. Sufeng, itong red packet mo. Para sa akin ba ito? Tita, para po sa inyo ito. Ay naku. Ang kapal naman ng red packet na ito, Sufeng. Ang bait Montag talaga. Ang ina ni Song ay tumanggap ng totoong love red packet ng host at 100,000 yuan ang nabawas sa account ng host. Patas talaga ang sistema. Sufeng, magiging pamilya na tayo. Dalawin mo kami lagi sa bahay. Sige po, tita. Kuya Feng, maganda ang takbo ng kumpanya ngayon, lumalawak ang merkado. Pero kailangan ng mas maraming pondo para sa susunod na expansion. Lalo kung maghanap ng mga investor para makakuha ng mas maraming pondo. Siangkian, huwag kang mag-alala sa pera. Ako na ang bahala. Ano ang ibig mong sabihin? Ito ang red packet para sa'yo. May 500,000 na tseke sa loob. Ituring mo na lang na regalo ko sa'yo. 500,000? Ang laki naman nito. Tanggapin mo na, ito ang aking pasasalamat. Si Chu Qiangqian ay tumanggap ng totoong love red packet ng host at ang host ay nakatanggap ng 5 milyon rebate na na-transfer sa account ng host. Kuya Feng, itong 500,000 na red packet. Para sa kumpanya, maliit lang ito. Plano kong maghanap agad ng investor para sa expansion. Ano sa palagay mo? Sige, gawin mo. Magdadagdag ako ng 5 milyon sa kumpanya. Suportahan ang iyong plano. 50 milyon. Ito lang ang simula sa hinaharap ay. Sa iyong suporta, tiyak na palalagin ko ang kumpanya. Naniniwala ako sa'yo. Xufeng, ano ang nangyari? Nasaan siya? Sino ang hinahanap mo? Tita, hinahanap ko si Sufeng. Lumipat na siya. Ilang araw na, lumipat na? Saan siya lumipat? Hindi ko alam, sabi ng iba, tumira na siya sa malaking bahay. Nakakainis naman. Malaking bahay. Si Sufeng, bakit siya? Kung hindi ako naghanap ng dowry, hindi ko siya minamaliit dahil sa kahirapan. Siguro ako na ang nakatira sa malaking bahay ngayon. Hindi. Ayoko tanggapin. Bakit si Songwana? Ang mayroon ng lahat ng ito. Bakit si Xufeng? May utang ka sa akin. Kuya Xufeng, dumating ka na. Warner, simula ngayon. Ikaw na ang financial director ng kumpanya. Dapat ako sa salita, di ba? Salamat, Kuya Xufeng. Ako, hindi ko alam kung paano magpapasalamat sa iyo. Tangga, karapat dapat ka sa lahat ng ito. Hindi mo kailangang magpasalamat sa akin. Kuya Xufeng, ang bait mo sa akin. Pero simula ngayon ang tawag mo sa akin. Kailangan ng baguhin. Baguhin? Paano mo gustong baguhin? Tangga, ikakasal na tayo. Ano sa palagay mo? Asawa. Ang hina ng boses mo. Hindi ako kontento. Asawa. Ganito dapat. Kuya Feng, may dala akong champagne. Hindi kayo dito, Mang. Wala naman. Ang generous mo. Walang anuman, maganda ang performance ng kumpanya. Hindi ba? Promote pa si Ed, syempre dapat mag-celebrate. Warner, bukas na lang natin buksan ang champagne, okay? Siangkian, handa na ba ang lahat? Handa na, hinihintay na lang ang kasal ni Kuya Feng at ni ate. Kuya Xufeng, ang swerte ko sa pagkilala sa iyo. Warner, pangako kong ipagtatanggol kita habang buhay. Ito. Ang nobyo ni Wenner, si Sufeng. Nakita ko siyang lumaki. Talagang. Lalo siyang nagugustuhan. Xufeng. Ito ang mga kamag-anak ko. Ito ang tiya. Ang maliit na tiya. At ang 3 tito. Kumusta po, ya? Paumanhin po sa away noon. Ay, tapos na yon. Huwag na nating pag-usapan. Nabigo ang pagpapadala ng Tree Lover Red Packet. 2 milyon ang ibabawas sa host. Kumusta po, maliit na siya? Ang bait-bait ni Xufeng. Mapalat si Van Er. Nakatanggap ng True Love Red Packet mula sa host. 2 milyon ang kita. Kumusta po, Tito? Ang ganda po ng itsura ninyo.
ikaw, lagi kang nakadikit kay Warner noong bata pa kayo. Sa wakas, nagtagumpay ka rin. Nakatanggap si Sway ng True Love Red Packet mula sa host. 2 milyon ang kita ng host. Naipasok na sa account ng host ng system. Kumusta po pangalawang tito? Mabuti. Nakatanggap si Suyon ng True Love Red Packet mula sa host. 2 milyon ang kita ng host. Naipasok na sa account. Kumusta po pangalawang tito? Narinig ko noong bata si Warner. Lagi raw siyang nakikipaglaro sa inyo. Tama yan. Noon, ako lang ang gustong gumastos para bumili ng merienda para kay Warner. Mula noon hanggang ngayon, ako ang pinakamabait kay Warner. True Love Red Packet Rebate System. Natigo ang pagpapadala ng True Love Red Packet. 2 milyon ang ibabawas sa host. Mukhang hindi totoo ang pagmamahal ni pangatlong tito kay Warner. Ano nang nangyari? Wala, Warner. Medyo pagod lang siguro ako. Huwag kang masyadong mapagod. Engagement party natin ito. Warner, napakasaya ng mga kamag-anak ngayong taon. Pero may mga taong hindi kasing dalisay ng itsura nila. Ano nang ibig mong sabihin? Pagkatapos ng party, sasabihin ko sa iyo ng detalyado. Ngayon, ang aking anak na si Tsufeng at si Warner ay ikakasal. Salamat sa pagdating ng mga mahal sa buhay at kaibigan. Si Tsufeng, itong batang ito. Labis kaming nasisiyahan na pakakasalan siya ni Warner. Kampante ako. Congratulations! Xiaofeng, saan ka nagtatrabaho ngayon? Bigla kang yumaman. Baka may illegal kang ginawa? Hayaan niyo akong magsalita. Si Fenger, nitong mga nakaraang taon, nagtatrabaho sa malayo. Tingin kao. Normal lang na may mga pagkakataon. Ang mga kabataan ngayon, matapang at determinado. Mas magaling pa kaysa sa panahon namin. Talaga? Maganda ang pagiging matapang at masipag. Pero dapat tingnan kung ano ang pinaglalaban. At kung ano ang ginagawa. Si Warner ay ating mahal na anak. Hindi pwedeng basta-basta lang. Ipapakasal sa isang taong hindi kilala. Tito, ano ang ibig mong sabihin? Bala lang. Parang may mga taong hindi karapat-dapat. Kay Warner. Kung tutusin, yung batang si Xiaoming ay maganda ang pamilya. Sayang lang. Tito, anong klaseng tao si Xiao Mingsheng? Alam mo naman, tuso at walang hiya. Gagawin lahat para sa pera. Nahihiya ka bang banggitin pa siya? Tito, alam ko ang iniisip mo. Pwede kitang pasiguraduhin malinis ang pera ko. Talaga? Saan ka nagtatrabaho? Anong trabaho mo? Ito ba ay para husgahan ako? Sa ngayon, wala akong trabaho. Sa kahit anong kumpanya. O kaya, Investor lang ako ngayon. Investor? Saan kumpanya ka nag-invest? May ilang kumpanya ako, isa ay StarTech. at ang isa pa ay Janky Group. StarTech at Tianchi Group? Hindi ba yun ang mga bagong IE? Na unicorn companies, ang Tianchi Group ay isa sa pinakamalaking kumpanya sa bansa. Feng kilang ka? Nag-invest sa kumpanyang yan? Swerte lang, nasa tamang panahon. Ang galing mo talaga, Kuya Xufeng. Halika. Congratulations. Xufeng, hindi ka pwedeng magpakasal kay Song Wenner. Ako ang mahal Montag. Ay naku, ano ba ito? Sufeng, hindi mo pwedeng saktan ang babae. Lily, ano ba ginagawa Montag? Ngayon ay araw ng kasal ni na Xiaofeng at Wenner. Huwag kang magsalita ng kung ano-ano. Xufeng, nagsisisi ako. Nagsisisi talaga ako. Magsimula ulit tayo, pwede ba? Chen Lily. Tapos na tayo, umalis ka na. Huwag kang magulo dito. Nagsisinungaling ka, mahal mo pa rin ako, di ba? Chen Lily, kasal na kami ni Xufeng, magpakarespeto ka. Sufeng, ang dami mong admires ah. Pati ex mo, nanggugulo pa sa kasal. Security, palabasin mo siya. Xufeng, hindi mo to pwedeng gawin sa akin, hindi pwede. Ang mga kabataan ngayon, nakakapagod talaga. Tito, si Xufeng ang magiging asawa ko. Naniniwala ako sa kanya. Warner, salamat. Alis na tayo. Babae ka, hinamak mo ako. Minamalit mo, sakit ako, si Fulabao. Mali ako, bulag ako ng pinaniwalaan kong mga kasinungalingan mo. Fudabao, bala kang pera. Anong pagmamayabang mo? Sino ba yung nagmakaawa sa akin para sa pera? Makasama ako, ngayon. Anong pagpapanggap mo? Tumahimik ka na. Mandurugas ka, maganda lang ang itsura mo sa labas. Pero sa totoo lang, wala kang kwenta. Hindi ba't dahil sa pera ka lang sumama sa akin? Anong pagmamalinis mo? Oo. Oo, dahil sa pera, pero ikaf, wala kang gang pera. Dukha ka, anong pagyayabang mo? Oo, wala akong pera. Pero lahat ng suot mo, kinain mo, ginamit mo, hindi ba't ako ang nagpapakain sa'yo?
Nasa isip mo PA yung Kapit Montag? Sasabihin ko sa'yo, Zik Sufeng. Kasal na kay Songwana. Anong klaseng tao ka ba? Mas mabuti si Tsufeng kaysa sayo. Hindi mo siya karapat-dapat, isa kang kawawa. Subukan mong banggitin siya ulit. Fudabao, basura ka. Pinagsisihan ko sa buhay ko na nagtiwala ako sayo. Oo. Basura ako. Pero ano naman ang magagawa mo? Sasabihin ko sa'yo, huli na ang pagsisisi mo, habang buhay kang hindi makakatakas. Mga panauhin, ito ang pinakamahalagang araw sa buhay ko. Dahil ang aking dalawang matagal ng kaibigan, opisyal ng ikakasal. Ang groom na si Tsufeng, noon pa man ay leader ko na. Ngayon, siya ang chairman ng Chu Corporation, at patuloy na leader ko. Ang bride na si Songwaner, 2 buwan ang bata sa akin. Ngayon, asawa na ng leader ko, at vice chairman din ng Chu Corporation. Vice chairman. Okay, wag na tayong mag-aksaya ng oras, batiin natin ang bagong kasal. Ang mga nagmamahal ay nagtatagpo rin, palakpakan. Okay, boss, may gusto ka bang sabihin sa bride? Warner, simula ngayon. Asawa na kita, gagamitin ko ang buong buhay ko para mahalin ka. At samahan ka. Sufeng, kahit ano pa ang mangyari sa hinaharap. Sasamahan kita sa lahat, mahal kita habang buhay. Halik. Mga bisita, ngayon ay araw ng kasal ni Tsufeng. Maraming salamat sa inyong mga pagbati. At naghanda rin ako ng maraming red packet para sa inyo, wishing you all maligayang bagong taon at maraming pera.